Napakaganda na tayo tinipon ng Panginoon, bagamat marami tayong kanya-kanyang mga alalahanin, kanya-kanyang mga gawain, kanya-kanyang mga pinagdaraanan, pero tinipon tayo ng Diyos sapagkat nais tayong bigyan ng grasya at pagpapala ng Diyos. At sa gabing ito, nais niyang ibigay ito sa pamamagitan ng ating mahal na patron, San Juan Pablo Ikalawa. Sa gabing ito, 3 diwa ang ating ipagdasal upang sa gayoy lalo nating matuklasan, matanggap at mabahagi ang grasya ng Diyos. Memory, hope, mission. Alaala, pag-asa, at misyon. Ngayong gabi, ito raw po ang ibubulong natin kay San Juan Pablo Ikalawa na tulungan niya tayong ipagkaloob sa atin upang matuklasan natin. Kanina sabi natin sa katabi natin, pagpalain ka ng Diyos. Pero matutuklasan lang natin ang pagpapalang iyan. Matutulungan tayo matuklasan yan kung meron daw sa ating puso nung 3 bagay na ito: alaala, pag-asa, at misyon. Alaala. Alam niyo po, kapag ako'y dumadalaw sa mga tahanan, ang isa sa una kong pinagmamasdan at tinitignan ay yung mga larawan ng pamilya na nakasabit o nakahilera doon sa may sala. At titiyak ko, ang karamihan sa inyo may mga ganoong mga larawan. Ang nanay ko, nung ako'y gumraduate, nung ako'y naging pari, nilagay na agad yung larawan ko doon sa sala para lahat ng bisitang pupunta ay makita at malaman na may anak silang pari at yung 2 kapatid kong doktor ay nandun din ang larawan. Hindi ko alam kung uso pa rin ngayon kasi high-tech na, pero sa mga ibang tradisyonal, nandun din sa sala yung photo album. Nandun pa ba? Meron pa ba kayong mga photo album o digital na lahat? Pero sa iba, nandun pa rin ang mga album para nga pag may bisita, habang nag-aantay o nag-uusap, ipapakita yon, no? O iba sinasadya nila na nandoon para nga makita. Magandang pagmasdan. Pero aminin natin, yung mga ganung larawan, filtered na. Yung ang larawan ngayon, Photoshop na. No? Wala na lahat ang mga pelekis at mga tagyawat at mga kulubot. Kaya ang gaganda, ang popogi na nang nakalagay. Pero hindi lang yun ang ibig kong sabihin. Siguro kahit sa social media, tignan nyo yung album ng mga friends ninyo. Anong mga larawan ang pinaskill nila doon? Di ho ba't ito yung mga magagandang larawan? Yun nga, nakatoga, bagong kasal. Yung mga magaganda, yung family album, nung namamasyal kayo, nung nag-abroad ka, yung mga iba-ibang mga tanawin. Pero aminin natin, ang mga alaalang ito, tama, pero bahagya lamang. Sapagkat hindi nito sinasalamin ang buong alaala. Hindi mo naman ilalagay doon nung natapunan ka, no? Ng bagoong yung gown mo, no? O natapunan ng kape yung barong mo. Hindi mo papakita nung nag-abroad ka, pero yung pala naligaw ka, no? Nadapa ka. Pero hindi mo mapapakita yung picture na yon. O hindi mo ilalagay yon. O nilagay mo yung toga ka, pero hindi mo papakita yung itsura mo nung bumagsak ka ng isang exam mo. Ang ipapakita lang natin lagi ay yung mga magaganda, di po ba? Pero si San Juan Pablo Ikalawa, ipinaalala niya sa atin ang kahalagahan ng alaala
At pag sinabi raw alaala, buong alaala. Hindi lang yung kagandahan, kahit yung kapangitan. Minsan nahihiya tayo. Di po ba? Nahihiya tayong ungkatin uli yung mga hindi magagandang alala. O dili kaya iba naman pilit na inuungkat para lang mag-away-away o magkasiraan o may masabing di lang maganda. Pero para kay San Juan Pablo Ikalawa, mahalaga alalahanin ng lahat. Kaya nga, hindi siya nahiyang sabihing, ulila siya, nagtrabaho siya, mahirap sila. Hindi siya nahiyang balikan ang mga mapapait at masaklap na mga alaala nung digmaan, nung sila ay pinahirapan ng mga Aleman, mga tauhan ni Hitler, at nung dumating ang mga Ruso, ang mga komunista, at ang iba-iba pang mga pagsubok. At kahit sa simbahan, siya ang Santo Papa na hindi nahiyang balikan maging ang pagkakamali ng simbahan. Kaya nga nung huling jubileo, 2000, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Santo Papa ang nanguna sa paghingi ng tawad sa sangkatauhan. Dahil hindi niya itinago maging ang pagmamalabis at kahinaan ng simbahan. Sa mga pagkakataong ang simbahan ay naging malupit din. Ang pagkakataong ang simbahan din ay hindi kinilala, lalo na yung mga nasa siyensya, lalo na yung mga mahihina na hindi na ipagtanggol ng simbahan. Hindi siya nahiyang alalahanin ng lahat ng ito. Kaya nga, mahalaga rin palang biyaya ang alaala. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ang huling hapunan. Siguro kung tayong susulat ng huling hapunan, ipapakita lang natin, nakikita natin yung larawan ng huling hapunan, parang ang ganda-ganda, di po ba? Parang ang payapa-yapa. Si Jesus kasama yung 12. Pero alam niyo po ba yung unang misa, nagkakagulo sila. Narinig nyo nga sa Ebanghelyo, nagtatalo pa nga yung mga alagad. Sino sa kanila pinakadakila? Biruin mo yung unang misa, yung mga pare nag-aaway. Sino sa amin ang makapangyarihan, pinakadakila, pinakamataas? Sa katunayan, yung kasama sa kwentong iyon, si Judas. At sasabihin pa ni Jesus, yung isa dito na aabutan ko, ito ang magkakanulo sa akin. Kaya kung pagmamasan ninyo, minsan, yung iba sa atin, ayaw na magsimba kasi sabihin natin, pag nagsimba naman ako parang ang gulo-gulo. Pag nagsimba ako mismo, parang hindi ako karapat-dapat. Handaan nyo po yung unang misa. Hindi ho yan mapayapa, hindi ho yan solemne, katulad natin ngayon na napakaganda ng lahat. Pero yung unang misa, nagdududa sa isa't isa ang mga alagad. Nandyan si Judas. Nandyan yung pangamba nila dahil sasabihin ni Jesus, iiwan ko na kayo. Kaya yung unang misa maligalig. Pero hindi nahiya si San Juan na isulat lahat ito, alalahanin ng lahat ito, sapagkat mahalaga ang alaala. Kaya ito yung una nating ipagdasal. Minsan kaya hindi tayo makamove on, makamove forward, kasi hindi natin inaalala ng tama ang lahat. Sa kasaysayan natin, sa personal nating buhay, sa ugnayan natin, parang lagi nating isinasita, kaya na natin, sige na, sige na. Pero hindi raw magkakaroon ng closure. Sino ba rito wala pang closure sa buhay? Sino ba rito hindi pa makamove on, makamove forward? Baka kailangan may alalahanin ka pa. At maging sa Diyos, kailangan natin yun. Pero bakit ba inaalala? Kasi pag hindi raw nakakaalala, doon nag-uumpisa ang problema. Narinig natin sa unang pagbasa, namimili ng bagong hari ang Diyos. Yung unang hari, nakalimot. Nakalimot siya na pinili siya ng Diyos. Kaya ano nangyari? Naging abusado siya. Ano nangyari ngayon? Pinapalitan na siya ng Diyos. Namimili na ng bagong hari. Kita niyo yun? Pag di ka raw marunong tumanda, yung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, mawawala. Kaya si David ang pinili ngayon.
At alam natin sa bandang huli, si David din makakalimot. Pastol siya dati. Nung naging hari siya, naging mapagbataas. Pero ano ang pagkakaiba ni Saul kay David? Si David nagmalabis din. Si Saul nagmalabis pero nakalimot. Pero si David bandang huli, bagamat nagmalabis at nagkasala, naalala niya, kinaawaan siya ng Diyos. At yun ang dahilan para kay San Juan Pablo Ikalawa na paigtingin ng alaala. Hindi para magsiraan. Hindi para ibagsak ang sarili natin. Di ba minsan pag inaalala natin, yung nakalipas, siguro nga yung mga pagkakamali, kahinaan, akala ng iba kaya kinakalkal yun, di ba? Minsan, aminin natin pag nag-aaway ang mag-asawa, di ba? Uuriratin mo lahat. Di ba? Dati, nabababae ka. Dati-rati. Kaya pag may kaaway ka, sabi mo, dati-rati, nangungutang ka lang sa akin. Dati-rati naman, ganyan ka lang. Hindi yun ang dahilan kaya tayo nag-aalala. Kaya tayo umaalala para lalo mag-alab ang pag-asa. Sapagkat hindi lang natin inaalala ang ating kahinaan. Inaalala natin higit sa lahat ang katapatan ng Diyos. Kaya nga sa huling apunan, inalala ni Juan ang kahinaan ng mga alagad, pero inalala din niya ang kabaitan ni Jesus. At yun ang naalala ni David, ang awa ng Diyos. Kaya nga 'di ba si San Juan Pablo Ikalawa, siya ang apostol ng awa. Ano yung debosyon na sinimulan niya? Divine mercy. Dahil pag umalala ka ng tunay at totoo, ang uusbong sa'yo, hindi pait, hindi galit, kung hindi pag-asa. Dahil pag naaalala mo lagi ang katapatan at awa ng Diyos, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kaya ngayong gabing ito, siguro nga may gustong ipaalala sa iyo ang Diyos. Pero hindi para sirain ka. Hindi para mag-away kayo uli. Kung hindi para sama-sama tayo mag-alab sa pag-asa sa Diyos. Dahil kaya nga tayo nagsisimba, kaya nga ang rurok ng kapistahan ay ang banal na misa. Kanina nga siguro sinabi natin, aminin natin ang ating kasalanan. Aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Pero higit pa dyan ang inaalala natin ng awa ng Diyos. Nang ibinigay ng Diyos ang sarili niya sa atin. Kaya ito yung ikalawang pagdasal natin, pag-asa. Kapag ikay puno ng alaala, kapag ikay napuspos ng pag-asa, ikay mapupuno ng misyon. Hindi ka lang happy. Hindi ka lang feeling blessed. Hindi ka lang masaya sa sarili mo. Ikaw ngayon ay aabot sa iba. Katulad ng ginawa ni San Juan Pablo Ikalawa. Katulad ng pinakita sa Ebanghelyo, sinasabi ng Panginoon, kung papaanong pinaglingkuran ko kayo, kayo naman ngayon ang maglingkod sa inyong kapwa. Kaya kung tutusin nyo, bakit si San Juan Pablo Ikalawa, napakagaling na Santo Papa, samantalang lahat ng dahilan para ma-depress, lahat ng dahilan para magalit siya sa mundo, pinagdaanan niya. Di ba kaya minsan, di ba sa atin sabihin, unawain nyo na ako, galit ako sa mundo kasi ganito mga pinagdaanan ko sa buhay. Di ba? So iba sa atin yun ang kinakatwiran. Ganito kasi ako, kaya tanggapin nyo ako. Pero si San Juan Pablo Ikalawa, ang dami niyang pinagdaan ng mga masasaklap na bagay. Pero hindi ito naging dahilan para maging masaklap siya. Sa katunayan, lalo siyang nagmahal, lalo siyang naglingkod, lalo na sa mga kabataan. Kaya hanggang ngayon, inaalala siya ng napakaraming tao sapagkat buhay na buhay sa kanyang misyon kahit na ang hirap ng kanyang pinagdaanan. Alaala, pag-asa, at misyon. Hilingin natin kay San Juan Pablo Ikalawa, tulungan tayong papag-alabin ito sa ating puso upang sa gayoy, gaya ng sabi ko,
tayo'y tunay na pagpalain ng Diyos. San Juan Pablo Ikalawa, ipanalangin mo kami. Amen.